Isa ang puwersa ng Philippine Coast Guard sa katuwang sa isinasagawang search and rescue operations maging sa disaster relief operations sa mga lugar na lubang napuruhan na ang pagtama ng 7.8 magnitude na lindol sa ilang mga lugar sa Mindanao. At para alamin natin ang update sa operasyon sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol, makakausap natin ngayong umaga si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Cayabyab. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Yes, Sir Bernard. Magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa. Opo, Commodore, kumusta po yung deployment ng PCG sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng lindol at ano-ano po ba yung pangunahing tungkulin na ginagampanan ng PCG dito? Yes, Sir Bernard, no, sa direktiba po ng aming commandant na si Admiral Ronnie Hill Gavan, sa pagtugon po namin dito sa lindol sa may Sarangani, naka-heightened alert status po ang lahat po ng operating units ng Philippine Coast Guard at halos 150 personnel po ang ating pong dineploy dito, kasama po ang ating Coast Guard K9 Search and Rescue Dogs to augment po ang ating ongoing rescue efforts, no? Particularly dito po sa may Kalumpang, General Santos City. Tayo rin po ay nag-deploy ng ating mga tauhan sa may Purok Lumena, sa may Barangay Tumbler. At nagkaroon din po tayo ng preemptive evacuations sa may area po ng Sultan Kudarat sa may Lebak, na kung saan halos 1,695 individuals po ang ating po nailikas, particularly sa area po ng Gestoni Elementary School. At tayo rin po ay nagresponde sa isang landslide incident sa may Sitio Buhangin, Barangay Patuco, Sarangani sa may Davao Occidental. At nag-provide din tayo ng ating humanitarian assistance, no, sa mga residente at dito po rin sa area po ng Sultan Kudarat, na kung saan ay nagbigay rin po tayo ng tulong sa pamamagitan po ng pag-distribute ng mga pagkain sa ating mga evacuees. At kahapon din po, Sir Bernard, nag-deploy din po ang Philippine Coast Guard ng aming barko, itong BRP Panglao, na kung saan nagdala po tayo ng halos mahigit 1,200 family food packs. Galing po yan sa Department of Social Welfare and Development para po sa mga apektadong pamilya sa munisipyo po ng Gian. Nagbigay rin po ng tulong ang aming pong kalapit na Coast Guard Office sa Southeastern Mindanao sa pamamagitan rin po ng pag-deploy ng kanilang 24-meter vessel, itong BRP Malamawi. Sakay po ang mga modular tents at mga family tents. Galing din po yan sa DSWD papuntang Balut Island sa Sarangani para makapagbigay tulong po sa mga apektadong pamilya. At kahapon, nagpalipad rin po tayo ng ating helicopter to provide po ang aerial and rapid damage assessment sa probinsya po ng General Santos City. At ngayon po, kahapon actually, ongoing din po ang ating pagkakandak ng private and public port inspection and assessment, na kung saan may nakita po tayo mga pantalan na talaga naman pong severely damaged po ang mga structure po. Yes ma'am, sa dami po ng naabot na lugar ng PCG para matulungan yung ating mga kababayan, masasabi po ba natin na saturated o narating na lahat ng mga affected areas nitong malakas na lindol? Well, Sir Bernard, if I could mention, ang present structure na ginagawa po natin ngayon na pagdating sa pag-response is nag-create po ang ating local disaster risk reduction management office na isang incident command system na kung saan ang ating po mga resources ay naka-check-in doon, no, para ma-maximize po lahat ng ating po mga kagamitan and even yung mga expertise po ng ating mga personnel o para po makover lahat yung mga possible po na naapektuhan nitong bagyong itong lindol na ito. Tayo po ay sumusunod sa mga instructions po nila, particularly sa atin pong deployment. So yung nabanggit ko po kanina, Sir Bernard, yan po yung mga area na kung saan nakadeploy po ang ating mga tauhan. Ayun, good to hear po na na-maximize yung ating mga forces ng government. Ito pong mga isinasagawa nyo po sa areas of concern nyo po na search and rescue operations, meron pa po bang ongoing o masasabi natin na tapos na? May mga hinahanap pa po ba tayo na missing? Ongoing pa rin po dito sa may area po ng Kalumpang, no? Kahapon, we deployed itong ating Coast Guard K9 Search and Rescue Dogs. So ito pong SAR dogs po natin, Sir Bernard, meron po itong kakayahan
na makapag-detect po kung meron po ba mga trap na mga katawan or mga buhay na mga individual sa isang collapsed structure. So kahapon, dalawa ang na-identify po at namarkahan ng ating mga aso at magpapatuloy po ang ating rescue efforts ngayong araw. Pwede niyo po ba kaming mabigyan ng idea gaano po ba kahirap yung sitwasyon dun sa mga lugar ng tinamaan ng lindol at gaano kahirap yung ginagawang search and rescue operations? Well, ang napakahirap dito, Sir Bernard, no, is yung collapse structure po. Well, good thing kasi maaga po at wala pong masyadong tao, no, sa itong mga buildings na ito. Pero ang nakikita po natin is yung nagkapatong-patong na mga debris. And of course, kung magkakamali po ang atin po mga tauhan, no, it would compromise their safety. Kaya po ang ginagawa po natin dito, halimbawa, ang gamit po ang ating SAR dogs, we will deploy first itong ating SAR dogs and then they would identify kung meron po silang nadidetect na posibleng merong mga katawan doon sa mga areas na yon, mamarkahan po ng ating tauhan yan and then i-report po natin yan doon sa ating IMT or Incident Management Team and then we will they will give a signal, no, kung okay na po ba ito i-extract. But definitely yung pagkukuha ng debris, kailangan po ay dahan-dahan yan, Sir Bernard, kasi posible po, no, magkaroon po ng another collapse. So again, we will be compromising the safety of the rescuers. Ayun, maraming salamat po sa inyo pong serbisyo. Ma'am, siguro kung meron po kayong gustong iparating sa ating mga kababayan o baka meron mga gustong magpaabot ng tulong para sa mga kababayan natin para doon sa mga affected areas, kung maaari bang ipaabot sa True Philippine Coast Guard, nasa sa inyo pong pagkakataon kung ano pong gusto nyo ipabatid sa ating mga kababayan. Yes, so Sir Bernard, as you will be expecting, no, na mga posibleng mga aftershocks pa rin po. So atin pong pinapaalalahanan ng ating pong publiko na manatili pong kalmado at maging vigilant po, no, at sumunod po sa mga safety advisories ng ating po mga lokal na otoridad at iba pa pong mga ahensya. At palagi po tayong makikinig sa balita at iwasan po muna natin particularly yung ating po mga coastal communities, no, kung meron pong mga warning, kailangan po munang sumunod, no, para ma-ensure po ang kanilang safety. At sa mga kababayan po natin na gusto po magbigay ng tulong or pwede po natin gamitin ang ating pong barko. Yan po ang ginawa po natin nung nakaraang araw na kung saan nakapagbigay po tayo ng mga family food packs at mga modular tent. Ay bukas po ang himpilan po ng Philippine Coast Guard. I can give our hotline number, Sir Bernard, no, para pwede po nila kaming tawagan. So kung meron po silang gusto ipahatid na mga tulong, no, sa atin po mga kababayan, because we fully understand, Sir Bernard, na meron po tayong mga daan na inaccessible. So at least we could penetrate and we also have our air assets that could support this ongoing rescue effort. So our hotline number is 0966-217-9610. At ating social media accounts ay open po yan, no? We have our personnel na dedicated para sumagot po ng kanilang po mga katanungan. Ang ating pong social media accounts ay Facebook, sa Instagram at X, at bisitahin lang po ang Philippine Coast Guard. Alright, maraming salamat po sa mensahe nyo po at sa pagkakataon kayo po nagpaunlak na magbigay ng update para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Commodore Noemi Cayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Thank you, Sir Bernard, at magandang umaga po.